At dahil maaga nga ang out ko sa trabaho ay napagpasyahan namin pumunta ng Shipyard Park dito sa Whitehorse, Yukon. Ayun nga, naglalakad na ako papunta sa bahay ng magiging kasama ko. Hindi naman kalayuan ang kanyang bahay mula sa bahay na tinutuluyan ko dito sa Whitehorse, Yukon. Pagkatapos nga lang ng ilang minuto ay nakarating na rin ako sa bahay nila. Naglakad na rin kami papunta sa Shipyard Park, malapit lang din naman. Nang makarating nga kami sa highway, kailangan namin dumaan sa pedestrian lane. Dito kasi sa Whitehorse, Yukon na hindi ka pwedeng tumawid basta-basta. Kailangan mo pang i-push ang button para makatawid. Pagkatapos mo nga i-push ang arrow button, hintayin mo lang umilaw ang walking signal light. At pagkailaw nga nun ay hihinto ang mga sasakyan at pahayaan ka ng makatawid. Sadya namang napakadisiplinado ng mga tao dito sa Whitehorse, Yukon, Canada. Pero kung minsan naman kapag nakikita ng mga sasakyan na may tatawid ay kusa na silang hihinto. Hindi pa nga pinipindot yung arrow button ng mga tatawid ay kusa na rin humihinto yung mga sasakyan. Mabigyan daan lang yung mga tatawid. Isang buwan ko pa nga lang dito sa Whitehorse, Yukon na yan na ang naobserbahan ko pagdating sa kalsada. Bukod sa mga disiplinado ay mababait pa ang mga tao dito. Tutuwa lang din ako at pati yung mga kapwa natin Pilipino ay sumusunod sa ganong disiplina pagdating sa kalsada. Ganon din ang mga ibang lahi na nandito. Ma-share ko nga lang sa inyo, bukod sa mga taga-lokal ay marami ang mga Indian national at mga Pilipino dito. At mabalik na nga tayo sa pagpunta namin dito sa Shipyard Park or Shipyard Market. Akala ko nga hindi na kami matutuloy dito kasi naman napakalakas ng ulan nung hapon. Halata naman sa daanan at medyo may tubig nga. Pagkahinto nga ng ulan ay nag-message ako agad sa magiging kasama ko kung tuloy nga ba kami. Mabuti na nga lang at huminto ang ulan at natuloy na rin kami dito sa Shipyard Park. Kahit nga may tubig-tubig pa yung mga damuhan ay sige lang ang lakad namin. Matutuwa ka rin naman sa mga makikita mo rito at iba't ibang mga produkto ang mga nandito. Saya namang napakalawak ng Shipyard Park na ito dito sa Whitehorse, Yukon. Bukod nga sa tawag nila dito na Shipyard Market ay tinatawag din nila itong Fireweed Community Market. Bali ang mga tinitinda nga pala nila dito sa Fireweed Community Market ay mga locally grown raised food. Sadya namang napaka-fresh ng mga gulay na itinitinda nila rito at mga organic. At halata namang mga walang halong mga chemical. Iba't ibang mga fresh na gulay nga pala ang makikita mo rito at pwede mong mabili. Nasa tingin ko naman ay abot kaya ang presyo. Bukod nga sa pagtitinda ay nagpo-post din sila ng plant workshop. Maliban nga sa mga itinitindang mga local food product dito tulad ng gulay ay nagtitinda rin sila ng mga arts and crafts. At sadya namang matutuwa ka sa mga makikita mo rito. Iba't ibang mga local brand nga ang mga nandito. Sa tingin ko naman kaya meron silang ganitong mga community market ay para suportahan ng mga maliliit na business. Sadya namang mapapahanga ka sa mga ganda ng mga produkto nila. At masasabi mo talagang mga sarili nilang mga gawa. Bukod nga sa mga damit ay nagtitinda rin sila ng mga souvenir at iba't ibang mga accessories. Kaya kung mahilig ka sa iba't ibang mga accessories ay sadyang mapapabili ka rito. Bukod nga sa mga accessories ay nagtitinda rin sila ng mga perfume dito. Maliban nga sa suporta ng Yukon government, ang ganitong community market dito sa Whitehorse ay suportado rin ng mga iba't ibang tao. Kita naman sa bidyong ito na napakaraming tao dito sa Shipyard Park. Maliban nga sa mga namamasyal ay halatang sinusuportahan nila ang mga maliliit na business. Sa isang buwan ko nga dito sa Whitehorse ay first time kong pumunta dito sa Fireweed Community Market dito sa Shipyard Park. Siya nga pala si Angelica yung kasama ko na pumunta dito. Hindi nga niya alam na binibidyohan ko siya. Nung makita niya na nagbibidyo ako ay bigla siyang nahiya. Sa ganitong mga community market ay hindi talaga mawawala ang emergency medical services. Para kung may emergency man ay may agarang responde. Kaya naman salute sa inyo. Anyway, mabalik na nga ulit tayo dito sa ating pamamasyal. At sa paglalakad nga namin ay napunta kami dito sa bilihan ng mga art. Sadya namang napakagaganda ng mga likha nila. Sa liit ng obra nila ay nagkakahalaga ng $50 pataas. At medyo may kamahalan din naman ang ganitong mga nilikha. Papahanga ka talaga sa sobrang ganda at sa mga gawa nila. At nagpatuloy pa nga kami sa paglalakad hanggang sa makaabot kami dito sa may playground. Sadya napakarami din ng mga tao at mga batang naglalaro dito sa may playground. At maliban nga sa mga produkto na nabanggit ko kanina ay nagtitinda rin sila dito ng mga prepared meals and baked goods. Katapos nga namin mag-ikot sa may playground ay napunta kami rito sa bilihan ng mga snacks. Bumili nga rin kami ng aming maiinom at makakain. Pagkabayad nga namin ay naglakad lang kami at pumunta kami sa tabing ilog. Naghanap lang din kami ng pwedeng maupuan para makakain kami. Nang makarating na nga kami dito ay saka kami kumain at nagpahinga lang saglit. Bali ang binili nga lang namin ay brown sugar bubble tea at siomay. Di ko na rin naman nabidyuhan yung siomay at hindi ko rin naman nagustuhan yung lasa. Pagkatapos nga ng ilang minuto ng aming pagpapahinga at pagkain ay umalis na rin kami at nag-ikot-ikot ulit. So paano, hanggang dito na lang muna ang bidyong ito. Mga hindi pa nakapalo sa aking Facebook page ay follow nyo na ako. Maraming salamat at paalam!